Ako po si kapatid na Jonathan Nemi, 26 na taong gulang po sa iglesia. 20 years po ako ng maanib. Bago po yun, ako po ay isang sakristan sa amin pong barangay nang mahigit kumulang sa 10 taon. Lahat po ng gawaing pansimbahan ay aking pong ginagawa. Nagsusuob po yung insensaryo, may hawak ng patingaw. Ako rin nagbibihi sa aming pong pare kasi may katandaan na siya. Ang isa po sa naging dahilan para iwan ko po yung pagsasakristan, napakinggan ko na po si Brad Eli sa radyo, sa TV na nangangaral siya. Parang may nagbigay na po sa akin ng isip na tama yung sinasabi ng taong ito. Gabi-gabi na po yun tuwing alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Gabi-gabi ko po pinakikinggang palihim dahil ako po ay nasa isang kumbento na nakapaloob po sa pangangasiwa po ng isang pare. Mga 7 years nang mapakinggan ko po si Brad Eli, simula po ng 1993 hanggang 1999. Noong 1999 po, September 17, lumuwas na po ako ng Maynila ang dahil din para po magtrabaho. Then dito po, may nakita akong lokal na ang dating daan doon po sa lokal po ng Padilla. May signage doon na ang dating daan. Doon po ako nagtanong. Magandang araw po. Tuwing kailan po ito? Magandang araw din po. Lunes hanggang Biyernes po, alas 7 po ng gabi. May doktrina po mamaya. Punta po kayo. Maraming salamat po. Salamat sa Diyos. Tuloy-tuloy na po kami, Bible studyhan po kami ng mga manggagawa. Halos 6 na buwan po yun na tuwing gabi hanggang sa mag-decide na po kami na magpadoktrina. At ang nagdoktrina po sa amin si Brad Eli live ng November po, natatandaan ko, November 4. Natapos po ang doktrina ng December 5. Live po noon, nakapunpats kami sa Apalit. Si Brad Eli nasa Apalit, doon siya nagdodoktrina. Nung mabutismo na po kami noon ng December 7, 11:45 po ako ng mailubog. Ang nagbotismo po sa akin ay si Brad Pablo Anggi, na pag-ahon ko, parang yung aking paa hindi sumasayad sa lupa. Parang iba po yung naramdaman ko, para akong nasa ulap na naglalakad ka. At magaang po yung pakiramdam ko at parang may lumulukob sa akin na hindi ko po maipaliwanag. Ang hanap buhay po namin noon bago kami bago kami mabautismohan, yung naglililo kami ng mga figurine na mga angels, na yun po ay aming pinagkakakitaang malaki at maluwag at maaluwan po ang buhay namin nung araw dahil doon. Dumating po yung pagkakataon na nabautismohan kami na nasa doktrina nga na hindi na dapat gumawa ng ganon. Itinigil po namin yun. Kahit doon kami kumukuha ng buong kabuhayan namin o doon kami, sabi na nating yumaman, iniwan pa rin po namin yung bilang pagsunod doon sa nakasulat sa Biblia. Ang naging alternative po namin noon na pamalit para kami makaraos sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Namasada po kami noon, naging konduktor ako, din yung kuya ko, yung sa family po, siya po ang driver. Isang jeep po na saraw na pampasada simula sa Cubao hanggang sa Padilla. Yun po ang biyahe, araw po. Pagkaanib ko po, ang una ko pong tungkulin ay isang mga awit po sa aming lokal, sa lokal po ng Padilla. At ang next na pong naging tungkulin ko, naging presidente na po ako ng kabataan sa aming lokal since 2006. Then 2008, naging district president na po ako ng kabataan. Then pagdating po ng 2013, ako po ay naging presidente na po ng probinsya ng Rizal. Nung panahon po na tumutupad kami ng aming tungkulin, kami po ay naatangan na mag-work po sa Apalit
nakakasalamuhan namin si Brad Eli na ipagluluto po kami ng pagkain namin. Minsan nung kami nasa kusina, pag-akyat namin doon, yung gutom kami. Sabi namin, Brad, may pagkain ba? Doon sa isang kapatid na nakataliko, di po namin talaga kilala si Brad Eli, di namin. Kasi gulo-gulo yung buhok niya, tapos nakashort lang siya, nakachinilas. Hello, Brad. May pagkain tayo dyan? Sige Brad, kain ka lang dyan. Ayun. Dahil sa Diyos. Sarap. Masarap yan. Ako nga nagluto niyan eh. Oh, si Brad Eli pala to. Taong 2011 po nang ma-recommend po ako bilang coordinator ng lokal. At yun nga po ay ang diakono po. Hanggang 2021, ako po ay naglilingkod o tumutupad naman po ng tungkulin bilang diakono po sa aming lokal. Then, ng 2022 po ng November, inihalal naman po ako bilang district o city deacon po sa lungsod po ng Antipolo. Nung pasalamat po kasi nung Sabado, paglapit namin kay Kuya, lumapit po kasi kami. Yung malinis niyang kalooban, ang naramdaman ko sa kanya, na siya ay isang mangangaral na hindi siya dumaraing sa kapatid, kundi kinakaya niyang lahat. Naalaala ko po yung pakiramdam na yun sa tuwing mayayakap ko po si Brad Daniel. Nung pasalamat natin na ramdaman ko po uli. Kaya hindi ko po nagawang di maluwa dahil doon naramdaman ko uli. Isa sa naramdaman ko po. Para po sa mga kapatid na kabataan, tuloy lang tayo sa ating paglilingkod at bilang kabataang magugol natin yung ating kabataan sa mga gawaing Panginoon at mahalin natin ang ating tungkulin at sa mga kapatid na opisyalis na kagaya ko po, tuloy po tayo sa ating pagsuporta sa ating mga ngaral at hindi naman tayo magsisisi. Ang tungkulin pong ito na ibinigay sa atin ng Diyos ay magiging way natin para tayo maging dapat at ito po ay ating matupad sana hanggang sa kahuli-ulihang hugot ng hininga ng ating pumbuhay. Ako po si kapatid na Jonathan Amy at ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.